Sinasabing ang mga pandemya ay mga biolohikal na aksidente na inaabot ng maraming taon bago lumitaw. Pero paano kung mali iyon? May bagong ebidensya na nagpapahiwatig ng mas nakakabahalang posibilidad. Ang susunod na papatay sa buong mundo ay nariyan na, naghihintay at nakaprograma ng agawin ang kontrol sa mga selula mo ngayon. Paano kung walang nawawalang link sa pinagmulan ng COVID? Hindi dahil sa sabwatan, kundi dahil maaring hindi na kailangan mag-evolve ng virus para makahawa. Ipinanganak na itong may master key. Kung totoo yon, hindi natin hinihintay mag-evolve ang susunod na pandemya, kundi ang pagdating nito. Simula pa lang, kinailangang lumusot ang sangkatauhan sa isang larangang puno ng biluhikan na panganib. Alam natin na may mga virus dyan na hindi nakikita ng ating mga mata. Alam natin na may kakayahan silang magdulot ng matinding pinsala sa loob ng ating katawan at maaari pang magdulot ng maagang kamatayan. Akala natin may tiyak tayong antas ng kaligtasan. Sa maraming taon at henerasyon, ang mga pulisya sa kalusugan, estratehiya sa bakuna at pagtugon sa pandemya ay nakabatay sa palagay na may harang sa pagitan natin at ng mga virus na maaaring pumatay sa atin. Tingin natin, sinusunod ng mga microbio ang isang nakaprogramang hakbang-hakbang na proseso. Una, kakalat muna ang mga virus sa mga hayop bago lumipat sa ibang species tulad ng pangolin, baboy o civet. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Sa loob ng mga bagong host na ito, magsisimulang magbago ang virus. Bawat impeksyon ay lumilika ng mga bagong kopya. Bawat bagong kopya ay isa pang pagkakataon para sa pagkakamali, isa pang mutasyon. Kadalasan na uwi sa wala, pero kalaunan pwedeng magsama-sama ang mga mutasyong ito at posible ring matuklasan ng virus ang tamang paraan para makahawa sa tao. Dito dapat tayong mag-alala. Kapag nakuha na nila ang kakayahang makahawa sa tao, maaari na silang kumalat mula sa isang tao papunta sa iba. Habang kumakalat sila sa populasyon, maaari nilang pasiglahin ang malalakas na tugon ng immune system na siyang nagpapasakit sa atin. Sa pinakamamuti, nagdudulot ito ng sakit, lagnat at di komportableng pakiramdam. Sa pinakamalala, maaring ikamatay. Tinawag ito ng siyentipiko na species barrier. Ang ideya ay hindi agad nakakatransfer ang virus mula hayop papuntang tao. Dati, inisip na kailangan muna nito ng buwan, taon o dekada ng ebolusyon sa mga hayop. Parang susi itong kailangang hasain para magkasya sa natatanging kandado ng katawan ng tao. At mahalaga yon. Ipinapahiwatig nitong may distansya sa atin at sa mga pinakamapangganib na virus sa mundo. Ang species barrier ay hindi lang siyentipikong konsepto, kundi naging safety net din. May paniniwala na may chance tayong makita ang pagkalat ng virus sa mga populasyon ng hayop at subaybayan kung paano ito nagbabago at mapigilan ito bago dumating sa atin. Pero paano kung wala talagang ganitong pagkakataon? Paano kung handa na ang virus na umatake? Ayon sa bagong pag-aaral, maaring hindi ganon kalakas ang evolutionary barrier model dahil kung kailangang mag-mutate ng virus para makahawa, paano nalampasan ng mga pinakamalubang sakit sa kasaysayan ang prosesong ito? Para maintindihan ang epekto ng pagkukulang sa biosecurity, balikan natin ang isa sa pinakamalalang pandemya sa mundo, ang Spanish flu. Sa loob lamang ng 2 taon, tinatayang isang katlo ng populasyon ng mundo ang nahawa at 10-10 milyong tao ang namatay. Isang natatanging nakamamatay na strain ng H1N1 influenza ito na nagdulot ng di pa naranasang kaguluhan sa mundo. Sa mga sumunod na dekada, nagsikap ang mga siyentipiko na maintindihan kung paano ito nangyari. Sinundan nila ang naging landas nito at gumawa ng modelo kung paano kumakalat ang mga pandemya. Sa halos isang siglo, inakala nating tama ang modelong yon. Inilarawan ng pandemya bilang mabagal na sakuna, naganap sa mga taon, hindi buwan. Kung may babala, sana naiwasan ang trahedya, ngunit nagbago ang lahat pagdating ng bagong milenyo. Hinukay at sinuri ng mga siyentipiko ang labi ng mga biktima ng Spanish flu mula sa komunidad ng Inuit sa Brevig, Alaska. Dahil perpektong napreserba ang mga katawan sa permafrost, nakuha ng mga mananaliksik ang viral RNA samples. Nagawa nilang muling buuin ang virus gamit ang makabagong mga teknik sa genomic sequencing. Doon nila nalaman ang katotohanang nagbago sa mga patakaran kung paano gumagana ang mga virus. Lumabas na ang 1,918 H1N1 virus ay hindi nag-mutate ng maraming taon sa mga baboy bago ito lumipat sa mga populasyon ng tao. Pinaniniwala ang nagsimula ito bilang isang avian virus na nagmula sa mga ibon at sa kung anong paraan nakabuo ito ng isang mahalagang bagay, isang hemagglutinin o HA protein na handa na para sa tao at kaya nang dumikit sa mga selula ng tao. Ibig sabihin may susi na ang virus para mabuksan ang pintuan ng katawan ng tao. Sa mismong paglipat mula sa mga populasyon ng ligaw na ibon patungo sa tao, hindi na nito kinailangang dumaan sa mabilis na mutasyon. Hindi na nito kinailangang dumami pa para magkaroon ng mga kasangkapan na kailangan nito upang magsimula ng isang pandaigdigang pandemya.
Isa itong plug-and-play na biological na sandata mula sa kalikasan na sumalungat sa paniniwala ng mga siyentipiko tungkol sa virus na ito. Kinuwestiyon nito ang ideya ng mahabang panahon ng babala at ang kinatawag na evolutionary barrier. Ngunit magkakaiba ang bawat virus, iba-iba rin ang kanilang pag-mutate at paggalaw. Dahil dito, iniwan nitong tanong ang mga siyentipiko. Ang 1,918 ba ay isang natatanging pangyayari lang? Isang bihirang halimbawa ng virus na lumihis sa nakasanayan? Gumagawa ba ng maramihan ng kalikasan ng mga plug-and-play na sandatang ito sa ngayon? Noong 2021, may natuklasan ng mga mananaliksik na gumiba sa paniniwala natin kung paano gumagana ang mga virus. Nangyari ito sa kasagsagan ng pandemya ng COVID-19 na dulot ng SARS-CoV-2 na uri ng coronavirus. Maraming iba't ibang teorya kung paano nagsimula ang particular na virus na yon at kung paano ito lumipat mula sa mga hayop papunta sa mga tao. May ilang pag-aaral na tumuturo sa mga populasyon ng paniki kaya nagpasya ang mga mananaliksik na tuklasin kung matutuklasan nila ang nawawalang koneksyon. Sinuri nila ang mga kuweba ng apog sa Laos sa Timog Silangang Asya nang ngolekta ng iba't ibang sampol ng paniki at dinala ito sa laboratorio para suriin. Natuklasan nila ang grupo ng coronavirus mula sa ligaw na paniki, lalo na ang BNAL52, BNAL103 at BNAL236 na kapansin-pansin dahil sa genome similarity nila sa SARS-CoV-2. Lumabas sa pagsusuri ng tatlo ay may spike protein na kayang dumikit sa ACE2 receptors ng selula ng tao. Ang ACE2 receptors ay parang mga pintuan sa ibabaw ng ating mga selula. Isipin mo na parang mga kandado ito. At ang spike proteins naman ang susi na ginagamit ng mga virus para mabuksan ito at makapasok sa katawan. May kinakailangang susi ang lahat ng virus na ito. Pero gamit ang advanced na technique gaya ng binding measurements at computer simulations, may hindi inaasahang natuklasan ng mga mananaliksik. Yung tatlong bat virus ay kumilos ng halos kapareho sa original na Wuhan strain ng SARS-CoV-2. Minsan, mas mahusay pa silang dumikit sa selula ng tao kaya halos hindi na napipigilan ng katawan ng impeksyon. Si Banal 236i nagpakita ng ebidensya na kaya niyang dumami sa selula ng tao. Ang mga virus na ito na malayo sa lungsod ay mas handang makahawa sa tao kaysa sa strain na nagpapahinto noon sa lipunan. Pagkatapos, lumala pa ang sitwasyon. Hindi tulad ng SARS-CoV-2, wala sa mga ligaw na virus ang may furin cleavage site o FCS. Ito ay isang natatanging molecular na estruktura na nagpapadali sa mga virus na magsanib sa mga selula ng tao. Noon, iginiit ng mga nagdududa sa COVID-19 na ang FCS ay patunay na ang SARS-CoV-2 ay binago sa laboratorio. Bihira ang ganitong katangian sa kalikasan, kaya ito ang matibay na ebidensya. Pinatunayan ng mga ligaw na virus na si inang kalikasan ay gumagawa ng pre-program na virus na posibleng makalampas sa species barrier. Mas madali palang mahawa ang mga tao kaysa inaasahan at lahat ng ito ay nangyayari nang hindi na kailangan ang mabagal at sunod-sunod na proseso ng ebolusyon na matagal nang inakala ng mga siyentipiko na kailangan. Kung gumagawa ang kalikasan ng susi para sa tao sa gubat, ano mangyayari kapag nakita nila ang kandado? Ang Middle East Respiratory Syndrome Related Coronavirus o MERS-CoV ay isa sa pinakanakamamatay na pathogen sa mundo. Ang virus ay nadudulot ng isang kondisyon na tinatawag na MERS at maaari magdulot ng iba't ibang sintomas mula sa lagnat at ubo hanggang sa hirap sa paghinga at pagtatay. Ang unang kaso ay natukoy noong 2012 sa Saudi Arabia. Ilang libo pa ang naitala mula noon na may tinatayang 35% na fatality rate. Nagkaroon ng ilang pagputok ng sakit tulad ng sa Timog Korea noong 2015. Ngunit karamihan ng kaso ay sa Arabian Peninsula pa rin. Ayon sa pag-aaral, kadalasang nahahawa ng MERS-CoV ang tao dahil sa pagkakadikit sa mga kamelyo. Kung susundin natin ang karaniwang mga modelo ng epidemiolya, dapat ay kapansin-pansing magkaiba ang virus na natagpuan sa mga kamelyo kumpara sa virus na natagpuan sa mga selula ng mga namamatay na pasyenteng tao. Dapat ay nagpapakita ito ng malinaw na ebidensya ng napakaraming mutasyon na nagbigay daan dito upang makalipat mula sa isang species papunta sa iba pa. Ang mismong mga pagbabagong nagbigay daan dito upang mabuhay sa katawan ng tao. Makukumpirma nito ang teorya ng intermediate host pero hindi yon pinapakita ng datos. Nang gumamit ang mga mananaliksik ng genomic sequencing para siyasatin ang MERS-CoV na natagpuan sa tao at kamelyo, may nadiskubre silang isang nakakabahalang katotohanan. Halos magkapareho ang dalawa. Para maging mas eksakto, 99.9% silang magkapareho. Hindi sila malalayong magkamag-anak kundi mga biological na salamin ng isa't isa. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng virus na ito ng anumang proseso o panahon ng pag-aangkop para makatawid mula sa isang species papunta sa isa pa. Walang malaking bangin sa pagitan nila kundi maliit at halos di makita na 0.1% na agwat.
Madaling matawid ng virus ang harang sa pagitan ng mga species gamit ang parehong estruktura na ginagamit nito para makahawa sa mga alagang hayop at ibang hayop. Isa itong ganap na gumagana, lubos na tugma, may kakayahang sumalakay at mikroskopikong sandata ng malawakang pagkawasa na mas madaling makaangkop kaysa inakala natin. Nakakatakot ang mga implikasyon nito mula sa pananaw ng biosecurity. Ipinapahiwatig ng natuklasan na ito na maaring matagal nang may maling impormasyon ang mga virologist na pinagbabatayan nila sa kanilang trabaho. Mali ang babala na hinahanap nila, umaasa sa di mapagkatiwala ang modelo at hinahayaan ng lipunan na dumausdos ng hindi namamalayan patungo sa isa na namang krisis biolohikal. Kung ang mga virus mula hayop gaya ng MERS-CoV ay katulad na ng mga pumapatay sa tao, ilan pa kaya ang naghihintay na magsimula ng susunod na pandemya? Sa unang bahagi ng dekada 2020, alam natin na may mga virus na mabilis lumipat mula hayop sa tao kaysa inaasahan. Napatunayan na ng mga siyentipiko na ganito ang kaso sa mga tulad ng Spanish flu at MERS-CoV, pero para sa marami, itinuturing pa rin silang mga kakaiba o hindi pangkaraniwan. Noong 2024, lumabas ang makasaysayang pag-aaral na nagsabing ang mga di-umano'y anomalaya ay maaring bahagi ng mas malaking nakakabahalang trend. Ang pag-aaral ay isinagawa ng Bloom Lab sa Fred Hutch Cancer Center sa pamumuno ni evolutionary biologist Jesse Bloom. Idinisenyo ito upang ilagay sa sukdulang pagsubok ang hypothesis tungkol sa evolutionary barrier. Nais nilang malaman kung kailangan ba ng mga virus ng oras para maka-adapt kapag lumipat sa tao o kaya nila ito agad simula pa lang. Hindi lang isang outbreak o strain ang tinutukan ng grupo. Inaanalisa nila ang malalaking genomic data para maintindihan ang kilos ng virus sa molecular na antas. Gumamit sila ng deep mutational scanning para masuri ng detalyado ang ilang viral protein. Sinasaklaw ng pagsusuri nila ang iba't ibang virus tulad ng influenza, SARS-CoV-2, HIV at Zika. Dahil dito, naimapa nila kung paano pwedeng makaapekto ang libu-libong posibleng mutasyon sa kakayahan ng virus na umiwas sa antibody at makahawa ng selula. Una, gumawa muna ng mga mananaliksik ng pseudovirus. Ito ay ligtas na bersyon ng totoong pathogen na nakakapasok sa selula pero di kayang magparami. Tinanggal nito ang maraming panganib ng pagtatrabaho sa totoong mapanganib na virus. Nagawa nilang i-genetically engineer ang viral proteins para gumawa ng sariling mutasyon. Parang ganito rin ang paraan ng viral cell sa pag-adapt para tumaas ang kakayahang makahawa at mabuhay sa iba't ibang host at kapaligiran. Sinubukan ng mga mananaliksik ang mga variant, sinukat ang tibay nila sa antibody at kung gaano kaigpit dumikit sa host cell. Iisa ang ipinakita ng datos. Ilan sa mga pinakanakamamatay na pandemya sa kasaysayan ng tao ay hindi na nangailangan ng panahon para mag-adapt sa mga unang outbreak nito. Noong una pumasok ang mga strain sa tao, hindi nila agad kinailangang mag-evolve para mas epektibo tayong ma-infect o makaiwas sa immune system. Hindi na nila kailangang gawin yon dahil kaya na nila mula simula pa lang. Ipinapakita nito ang sistemikong kahinaan sa pandaigdigang pagbabantay sa kalusugan at seguridad. Naniniwala ang mga siyentipiko at virology initiatives gaya ng USAID predicts na dapat nating tukuyin ang mga virus sa kalikasan nagsisimula ng magkaroon ng mga katangiyang umaangkop sa tao, mga katangiyang maaaring magbukas ng daan sa malawakang impeksyon. Samantala, ang mga virus na nakakahawa sa maraming species ay dating itinuturing na mas mababa ang panganib dahil hindi sila akmang makahawa sa tao. Binago ng pananaliksik na ito ang pananaw. Ipinapakita nitong kapag nagkaroon ng katangiyang tulad ng tao ang virus, nagsimula na ang pandemya at huli na ang lahat. Ipinapahiwatig ng pag-aaral na maaring may ilang mga virus sa kalikasan ngayon na naghihintay lang ng mga taong mahahawaan. Ang nakakatulong lang sa sangkatauhan ay nananatili sa malalayong lugar ang mga virus na ito. Karaniwang nasa gubat, kuweba at malalayong ekosistema ang mga ito, kaya bihira, minsan lang sa isang siglo, nagkakaroon ng pandaigdigang pandemya. Hindi lang nagkakaroon ng kontak ang tao sa mga virus na ito. Maaring nabasag nga ang modelong evolutionary barrier, pero tila may bagong geographic barrier na lumitaw. Ang aktwal na pisikal na distansya sa pagitan ng mga populasyon ng tao at mga hayop na may impeksyon ang tumutulong para manatili tayong ligtas. Iyon ang teorya. May bagong nakakatakot na natuklasan ang mga mananaliksik na gudyok sa komunidad ng siyensya na balik-aralan ang kanilang pag-unawa sa viral biology. Nalaman nila na madalas makasalamuhan ng tao ang ganitong mga virus. Isinadawa ang pag-aaral sa halos 700 kalahok mula sa mga pamayanang nasa kanayunan sa Myanmar. Sila ay sinuri para sa mga palatandaan ng cerbecoviruses, partikular na uri ng mga coronavirus na kadalasang umaatake sa mga paniki at may posibilidad na lumipat sa mga tao.
Natuklasan sa pag-aaral na 12.1% ng mga tao ay may antibodies laban sa mga virus na iyon. Ibig sabihin, na-expose na sila sa mga ito sa nakaraan. Mas malaki ang posibilidad na magpositibo ang mga tao kung sila ay nantatrabaho sa mga industriya na nangangailangan ng pagtatrabaho sa labas o paghawak ng mga hilaw na materyales. Kasama dito ang pagtutroso, pangangaso at pag-aani ng produkto mula sa kagubatan. Mahalaga ang natuklasang ito. Sa karaniwan, mahigit 1 sa bawat 10 tao sa mga bahaging ito ng mundo ang nahawaan ng mga ligaw na virus. Karamihan dito ay tila konektado sa mga paniki at may ilang ebidensya rin na tumuturo sa mga balintong. Pero kapag tiningnan mo ang opisyal na talaan ng pampublikong kalusugan mula sa parehong mga lugar, wala kang makikitang ulat ng malalaking pagkalat ng sakit. Walang biglang pagdami ng kakaibang impeksyon, lockdown o quarantine. Pero may mga palatandaan na nakatago sa dugo ng mga tao. Ang mga palatandaang yon ay bakas ng tahimik na pagsubok ng mga sandatang di pa pinakakawalan. Binura na sa yugtong ito ang mga lumang paliwanag sa paggana ng mga virus. Hindi tayo espesyal gaya ng akala natin, lalo na sa mga virus. Isa lang tayo sa sunod na hakbang sa kadena. Kumpleto ng virus sa kailangan para makahawa at aktibo na nila tayong nahahawaan kahit sa mga lugar na hindi nababalita. Kung tama ang lahat ng nakita natin hanggang ngayon, ibig sabihin ay bilang na ang mga araw ng sangkatauhan. Ipinapakita ng ebidensya na sinuwerte ang tao na nakaligtas sa kabila ng maraming virus na posibleng nakamamatay na umiikot sa kalikasan. Sa kabutihang palad, may isang bagay na laging pumapabor sa atin, ang huling linya ng depensa. Isang biolohikal na panangalang na tumulong para manatiling buhay ang sangkatauhan sa loob ng maraming henerasyon na siyang nagbigay daan para makaligtas tayo sa mga pandemya na pumatay ng 10 milyon. Tinatawag itong interferon response, parang firewall ng katawan. Kapag ang isang virus na handa na para sa tao ay pumasok sa katawan, ipinapakita ng datos na wala itong hirap na kumabit sa mga reseptor at pumasok sa mga selula. Bit-bit na nito ang susi na kailangan para mabuksan ang mga biological na kandado na yon. Madali lang yon dahil pagpasok sa katawan, agad nagsisimula ang isang di nakikitang countdown. Kung mabagal ang virus, hindi nito makukuha ang sapat na pagkakataong dumami at kumalat at mapapatay agad sa ilang oras. Dito pumapasok ang interferon response. Ang mga interferon ay isang grupo ng mga signaling protein na kilala rin bilang mga cytokine. Ginagawa ito ng katawan bilang sagot sa mga microbyong tulad ng virus at bakterya. Ang mga interferon ay ginawa para hadlangan ang mga mananakop. Pinapabagal nila, ginugulo ang pagdami at pinapahirapan silang makapwesto sa katawan. Ginagawa nila ito sa iba't ibang paraan, kabilang ng aktibong pagsira ng viral RNA at pagbibigay alam sa ibang mga selula para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa paparating na banta. Ayon sa pag-aaral, karamihan sa ligaw na virus ay ganap na na-neutralize ng kontra-atake ng mga selula. Kahit may susi ang mga virus para makapasok, nalalaman nilang may makabagong seguridad ang bahay. Para sa mga virus, ang hamon ay hindi lang makapasok sa katawan o selula. Ang tunay na hamon ay mabuhay ng sapat para makapagparami at dumami ng sapat kabilis para makapangibabaw bago sila mapigil ng immune system. Ito lang ang nagliligtas sa atin mula sa tuloy-tuloy na pandemya. Ang haba ng panahong may babala ay nakadepende sa mismong virus. May mga virus na mabilis mag-mutate at kayang pahinain o takasan ang mga tugon ng interferon. Ang iba ay agad na pipigilan depende sa bilis ng katawan matukoy ang pag-atake, may parating ang babala at mapagana ang depensa bago kumalat ang virus. Kaya isa sa bawat 10 tao sa mga baryong kanayunan ng Myanmar ay may ganong mga antibody. May mga ligaw na virus mula sa paniki at ibang hayop na pumasok sa katawan nila pero hindi ito nagpasiklab ng malawakang outbreak o ng pandemyang nagpahinto sa lipunan. Mabilis nagresponde ang katawan nila at ginampanan ng interferon ang tungkulin, kaya agad naalis ang kalaban sa loob ng tarangkahan ng kastilyo. Pero bakit gumagawa ang kalikasan ng mga susing akma sa tao kung hindi naman tayo ang pangunahing target? Malinaw na sa ilang henerasyon na may pangunahing maling pagkaunawa ang sangkatauhan sa ebolusyon ng mga virus. Matagal na nating inisip na kailangan pang mag-adapt ng mga virus sa atin dahil kakaiba tayo sa ibang hayop. Para bang ang sangkatauhan ang sukdulang gantimpala para sa mga mikrobiyong ito, ang rurok ng landas ng kanilang ebolusyon pero ibang-iba ang ipinapakita ng datos. Ipinapakita nito na ang pinakamatatagumpay na mga strain ng virus sa kasaysayan tulad ng 1,900 at 18 Spanish flu at SARS-CoV-2 COVID, 19 ay hindi natpakita ng malaking palatandaan ng kamakailang pag-aangkop sa tao. Ang tawag ng mga virologists dito ay generalist na virus. Hindi sila nag-evolve o nag-mutate sa kagubatan at hindi rin sila ginawa para sadyang makahawa o pumatay ng tao.
Hindi na nila kinailangan ng mahabang panahon ng mutasyon para maging akma sa tao. Nag-evolve sila para mabuhay sa masisikip at maraming hayop na lugar. Natutunan nilang umangkop saan man may paniki, ibon, daga, primate at iba pa na naging malaking kalamangan sa kanila. Mas madaling kumalat ang mga virus kapag hindi lang sila limitado sa isang uri ng hayop. Ang mga virus na ito ay parang may sarili nilang master key na napapahintulot sa kanila na makapasok halos kahit saan nila gusto. Sa madaling salita, hindi tao ang target nila. Hindi nga tayo ang pinakahuling layunin o pinaka-ultimate na target nila. Tayo ay parang collateral damage lang. Ito ang dahilan kung bakit ang susunod na pandemya ay isang hindi nakikitang katiyakan. May hardware na at compatible ito sa operating system ng tao. Habang gumagawa ng biological na sandata ang kalikasan, hindi rin basta nanonood lang ang sangkatauhan. May kahihinatnan ang pagkakamali. Alamin ang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa mga virus na talagang tumagas mula sa laboratory o panoorin ang video na ito.